Although sa ibang lugar, parang love. Sa una, hindi mo raw alam what to expect. Pero when you get there, you just feel it. Mahirap ipaliwanag ang moment eh. Basta ang alam ko, may kasamang kilig at excitement. Just recently, I received the biggest surprise of my life, a wedding proposal. Love you, baby. 10 years of togetherness. That is how I felt sure that she is really the one. We love to travel as a couple. Yun talaga yung isa sa mga talagang napagkakasunduan namin na bagay na gusto namin gawin talaga. #couple goals nga. Nakakainggit! Parang sa lahat ng bagay nagkakasundo sila. Hindi sila yung nagtatalo. Hindi ko pa sila nakikita na nagtatalo ng ngayong trip. Correct ka dyan, Kim! At malay mo, baka pagbalik natin ng Manila, single no more na tayo. Joke lang yan. Sobrang nakakatawa si Kim. Para siyang baklang babae. Talagang laging on the go siya. Laging go with the flow si Kim. And nakakatawa kasi wala siyang pakialam basta masabi niya yung gusto niya. 6 to 7 hours away from Manila ang Pangasinan. From the word Pangasinan o gawaan ng asin, ito kasi ang isa sa main source of livelihood ng probinsya. Pero hindi tayo aalatin, guys. In fact, lalanggamin kayo sa sweetness ng biyaheng ito. Game? Na tayo! Yay! Yay! So, okay, pupunta tayo ng 100 Islands. Mag-island hopping tayo, pero bago yan, dapat mag-register muna tayo. Correct, register. Guys, since they care about our environment and medyo syempre alam naman natin na it's really important to take good care of our environment. Nakakatuwa kasi they really preserve the beauty of the place, tapos they really take good care of the environment. Talagang very strict sila. There na kami, trash bag, biodegradable and non-biodegradable. To start off our 100 Islands adventure, sasaba kami sa Parao Sailing. Naisip ko nga na, ang liit naman nitong bangka na to. So baka nga ako yung magsaguan kasi if ever si Dayan, baka mapagod si Dayan. Parao, ang tawag sa maliit na bangkang desaguan na gaya nito at itong ginagamit noon para mangisda. Okay lang kami ni Kim kanina, puro kalokohan lang eh. Actually, pinag-usapan namin sila at Dayan na parang, magkikis na yan, mag-moment na. From Parao Sailing, itinuloy na namin na pag-island hopping dito sa 100 Islands. Sobrang ganda, sobrang nakakatanggal ng stress. Dati nakikita ko lang to sa parang postcard sa school. Tapos ngayon nandito na ako. At ang unang isla sa listahan, ang Pilgrimage Island. Habang papunta tayo dun sa pilgrim kanina, talagang I was really praying. Sabi ko, Lord, grabe no, ang ganda nung ginawa mo. Parang sobrang miracle. After manghingi ng guidance sa itaas, lipat na kami sa Quezon Island for some adventure. Wow, solid to! Meron ditong island-to-island zipline. Mahal ko yung nanay ko, pamilya ko. Mahal na mahal ko kayo. Si Paitos, bigla siya namutla eh. Hindi ko alam kung bakit. Gustong-gusto ko maging piloto.
Pero takot ako sa heights. Ako talaga yung pinaka-expert dito. Yes. Oo. Si Dan kasi, Hindi, na-aksidente kasi ako dati sa zipline. before sa zipline. Super natakot ako kasi I got into an accident 8 years ago sa zipline. Kasi yung stopper ng zipline hindi enough para ma-stop niya ako. So pag stop sa akin gano'n, nag-swing back ako. Pag swing back sa akin, dinala yung buong katawan ko, sumabit yung buong legs ko sa cable. So para sa road trip gagawin ko to. Sige. Yes! Ito yung first time ko after nung breakup ko. Medyo Tara na! Tawid naman sa kabilang island. We don't have all day. Wala pa sa kalahati yung na-explore natin. That's right. So ngayon sasakay na tayo ng Speedboat! speedboat. Kung saan ay napakabilis. Safety first. Mag-zipline na naka-life vest. Bakit ba ako napili sa zipline? Pagdating namin doon, sabi niya, teka lang. Sabi ko, bakit? Basta teka lang. Sabi ko, bakit nga? Alika na, dito na tayo. Sabi ko, ganun. Yung kaya, Tas. Yung kaya tumingin sa baba. Kaya mo yan! Ako, aminin ko, nagulat ako kasi si Phytos, nakakasama ko siya umakyat ng bundok. So, hindi ko naisip na may fear siya of heights. Tumatawa-tawa siya, pero nakikita ko na parang medyo namumutla siya. So, sabi ko, seryoso nga, totoo nga na natatakot pala si Phytos sa heights. Hindi malalag ako makala. Kim, nakakatulong yan, promise. Basi ko ngayon mahulog. Kim, nakakatulong yan, promise. Ready ka na tayo? Hindi naman ba't nag-enjoy siya? Go, bro, Ben! Pero kapag nandun ka na, lalo na pag nasa kalip na, sobrang parang nangihina ako yung tuhod ko. Sabi ko, bakit ba kasi nag-volunteer ako na ako yung una? Pero masaya naman. I survived! I was able to conquer my fear, which is trying zipline again. So nakakatuwa kasi after 8 years, imagine ang tagal ngayon na ako ulit nag-zipline. Habang nandun nga ako sa bottom, I was really shouting, "This is so beautiful." Limbak! Oh, fighters! Fight! Kaya mo yan! Kasi may impact na yung breaker doon. Kasi pag hindi ka nag-impact kasi baka natama yung mukha mo dito. Bakit ngayon lang sinabi to? Kahit kanino ka lang gano'n. Hindi naman po siya masalakas. For safety na lang po para dito. Lean back, okay. Kasi dito yun. Bro, hindi front ha, baka ma-front mo. Magdalawang isip ka. Oh, my God. Phytos! Amen! Nung ini-start na ako, una lang, nag-picture out lang sa akin yung family ko. As in, parang ang bilis nagpa-flash habang sumisigaw ako, "Mama!" Nagpa-flash lang sa akin lahat yung mga smile ng parents ko, tsaka yung kapatid ko. So yun lang talaga yung naisip ko. Tapos parang naging okay na ako. Na-enjoy ko na yung zipline. Aside sa puso! Road trip nagawa ako! Yun na ba yun? Yun na yun. Baby! Hintayin mo ako dyan ha. Miss you. I love you, RJ! I love you! Malambing talaga siya. Na minsan katulad nun, hindi ko naman alam na biglang magsasalita na pala siya sa radio na parang I miss you. Yun yung mga simpleng lambing niya and hindi ko man pinapakita pero kinikilig pa rin ako sa mga ganun niya.
Alam mo, sa totoo lang, nakakaingit sila. Sobrang sweet talaga nila. Parang hindi mo aakalain na parang kahit na artista sila. Tsaka parang gusto ko maghanap na kagaya ni Kuya Rojun. Oo, kasi parang ano siya, ideal guy ng isang babae. Mula sa taas, underwater activity naman tayo. Hindi na ako takot dito. Swear! Halimbawa po, sumasakit po yung tainga nyo. Send po kayo sa kahit ng problem, masiguro nyo po para matulungan po kayo. Oh guys, gaya nito na first time ko lang masusubukan. Kailangan makinig mabuti sa briefing. Dapat laging safety first. Nabuhat ko siya nung wala pa sa tubig. So, ang bigat talaga. Sobra, hindi ko mabuhat. It's helmet diving time! Sobrang na-enjoy ko yun. Hindi lang sa clownfish, yung fact na nagpapakain kami ng mga isda. Tapos iba't ibang uri ng isda na hindi mo alam na kind ng fish nandun pala. May gumaganon-ganon dun sa... gumaganon dun, umatras talaga ako, kumapit ako kay Phytos kasi takot ako eh. Kung ahas talaga yun, hindi ko kaya talaga. Guys! May dumaang ahas sa harap namin ni Paito. Hindi namin makonfirm kung ahas siya. Sabi namin nagsasanyasan kami, ano yun? Dumaan sa lang, gumagano saan, pabalik-balik 3 beses. Sobrang nakakatakot. Pero saan nakita namin si Nemo. Kaya ako lang talaga, nag-extra effort lang ako because of Rojun. Gusto ko talaga mag-spend kami ng quality time. And ito yung mga activities talaga na nag-enjoy siya at gustong-gusto niya. Sa bawat road trip, hindi mawawala ang out-of-town pasyalan na gaya nito. Ito ang tinatawag na food trip! Attack! Kain na tayo! Kain na tayo, guys! This is the moment that we have all been waiting for. Come on. So, dahil kami tayo, sigurado masarap ang kain natin. Sarap! Hi guys, isaw. Isa yun sa mga favorite ko. Isa sa mga favorite ko kasi ako talaga mahilig ako kumain. Lalo na kung paborito ko yung pagkain, lalo na pag mga barbecue, inihaw. Naku, makakatatlong kanin ako. Gusto niyo ba ng isaw? Isaw! Dalawaw! Tatlo! Grabe, ang sarap ng dilis. It's delicious. Oo, ganyan siya talaga ever since. Magulo talaga si RJ. Dati, tahimik yun eh. Pero ngayon, unti-unti na siya nagka-come out of his shell. Food trip, checked. Gala ulit tayo, guys. Sabi nila, maganda raw sa islang ito. Tara, explore nga natin ang Cuenca Island. Yay! Nandito na kami sa cliff diving! Cliff diving naman kami ngayon. So, Maseto, excited na kami kasi mataas to eh. Saan ako sa pinakamataas? Smallest in the world. Highest forever. Baka natin si Dad kasi kailan niya gagawin to. Hindi talaga ako nagki-cliff jump. Alam talaga nila lahat yun.
Pero just for the sake na, syempre, para may ma-out na naman sa bucket list ko, something new. And syempre, para hindi rin naman ako killjoy or KJ. Dahil syempre, gusto rin natin talaga mas maging masaya yung trip. Sumama na ako sa pagtalon. Ako na muna! Hindi ko isa! Hindi wala ka! Meron na Kim! Okay na! Okay! Sino next? Kinakabahan lang ako sa masakit sa ilong. Takbo may ilang mother. Yes. Teka lang si Kim. Ikaw muna, Kim. Hello, ikaw muna. Ikaw muna. Gentleman to. Ha? Tatalon ako? God ba yan? Woo! Huwag ka na magdalawang isip at dyan. Kinakabahan lang ako sa ilong eh. Ano si, ano? And alam mo, hindi ako nagsisisi dahil sobrang sarap, sobrang saya. Nung una, nakikita ko na parang, syempre, medyo may kaba din siya bago siya tumalon. Pero yung fulfillment nung pagtalon niya, nung nakalamis sa tubig, yung ngiti sa mukha niya na parang enjoy na enjoy siya. At sinabi niya, pag gusto ko pa, isa pa, tatalon pa ako. So, ang saya lang. First time to. Yo, Kim! Yo, Kim! Ang layo naman niya, Kuya Rodon. Ayan. Sobrang na-enjoy ko. Kahit mababa, oo, hindi naman siya sobrang nakakatakot eh. Ako. Congrats, guys! Back up! Back up! Thank you! Yung unang talon ko, sumahid yung puwet ko dun sa sand. Sayang hindi natin na-try yung 3 different levels. Pero naging masaya ako dun sa cliff diving kasi na-push namin si Ate Dayan tsaka sila Kim. Road trip! Kapag sinabing Pangasinan, aba, hindi pa pwedeng malimutan ng isa sa pinaka-pinagmamalaki nila rito. Ito ang ating pambansang isda. Ano pa? Di bangus! At kahit padilim na, next sa aming itinerary ang manghuli ng bangus. Na natin kung paano magpunta ng Bangus. Kasi bangus yung pinaka-kilala dito sa Pangasinan. At makakasama natin si Kuya Jomar. Yes, ayun! Papasyal po tayo sa cage sa mga bangusan. Yay! Pakain. Dami na namin ginawa, daming adventures and Sa lahat ito yung pinaka-magiging masaya kasi malalaman natin yung sekreto nila sa paggawa ng mga. Kasi paborito mong kumain. Oo, isa na din yan. Masaya ako na nakikita ko, nag-enjoy ko, pero hindi ko talaga ma-enjoy kasi nakita ko yung pagod nila. And nung nakita nilang pumunta kami, or naramdaman nilang na-appreciate namin, yung tuwa nila. Mga fish pen. Baby! Hindi rin biro yung trabaho nila. Talagang may oras sila kung anong oras nila papakainin yung mga isda, kung anong oras nila kukunin. Hindi mo kaya na mag-isa lang yun, parang teamwork talaga. So may mga grupo sila, pag kailangan na nila mag-harvest, tulong-tulong talaga sila. So doon mo talaga makikita sa ating mga Pilipino yung pamilya and yung teamwork talaga nila.
Galing niyo mga kuya! O, akin yun. Ay, nasa kanan. Dalawa yun. Ganun pala mag-harvest ng mga bangus. Kasi ang alam ko, sa fish pond lang sila kasama yung mga tilapia, di ba? Pwede rin pala sa dagat. Kuya, tumutulong ako ha. Ilan sa akin dyan. Kuya! Ang lalaki ang lulusong. Ay! Ang cute. Baby, yung nakuha mo, balik natin. Ibalik mo doon, sayang. Palaki natin. Kuya, promise, lalaki pa yan. Balik natin. Ito, pang kilaw na lang to kasi baby pa. Yung malalaki pang ihaw. Kilaw. Tapos yung malalaki, ayan, pang ihaw natin yan. Pang ihaw. Ayan, Phytos, kaya siguro milkfish o mukhang milkyo ito. Oo nga, no, puti. Ganito pala talaga ang friend. Ito ang tinatawag na gisda. Gisda. Gumalaw bigla. Ilang seconds, kuya, bago mamatay? Gisda ka dyan. Matagal yan. Oo, pwede na ibalik to. Ito sayang, baby pa. Pag nakalandscape, pag ganito wala na. Paano mo nasasabi? Pansot na yan? Bansot na kuya. Pero kuya, bilib ako sa Tomboy, trabaho niyo. ganon. Ang galing niyo talaga. May gender din ba sila? Hindi biro yung ginagawa ninyo. Mahirap yung ginagawa nila kuya. Sa isang araw po nakakailang huli, ilang beses po kayo naghuli? May rotation Nakapila po sila. ba yan? Ayun, Ano? nakapila. Oo nga. Ang ginagawa ko, tinatiming ko sa sa pagtitinda doon sa Manila. Kung maganda ang presyo, gano'n. Kasi Magkano kung isang minsan kilo mababa, pag dito sa Pangasinan? Huli na. nasa 110, 120. Per kilo. Mura lang. Tapos, Sa Manila, yung isang mga ito po, pirasong isda na yun. tinatransfer. Paano po yung boneless? Boneless. Mga iba naman yung gumagawa ng boneless dito sa ano. Paano? Kasi minsan sa grocery nakamarinate na, no? Ready to cook na. Tatanggalin nila yung tinik sa gitna. Tapos iniisa-isa yung tinik dito na. Yung Mano-mano? mano-mano. Meron silang Galing, no? pieces. Kuya, ito yung Chani talagang yung ginagamit matatabang namin. isda sa Pangasinan, kuya. Ganyan katataba talaga. Kaya pala ang laki ng Ayun, taba ang ng taba. kinain natin. Ano yung pagkakaiba nung laki ng isda dito tsaka sa Manila? Karamihan kasi sa Manila, di ba, ang isda doon, Bulacan. Ang Bulacan kasi, ang culture nila doon hindi beach na ganito sa dagat, sa parisdaan lang. Yes, kami pala Ang isda kulay na ng isda nila doon medyo manilaw-dilaw. Hindi siya ganitong bluish na ano. Tsaka dito alaga talaga na pinapakain din. Beach talaga pakain dito. Sa Manila, minsan mga chichirya, gano'n. Talaga? Yeah, pwede yun. Kanin. Maraming salamat Kuya Joma. Walang ano man Sa inyo po kuya. Saludo po kami sa inyo. Thank you. Salamat po. Mauna na po kami. Amin na po ba to? Ano Saan ba? makakalas tubig? O, regalo na pala to sa road trip. Yay! Thank you. Maaga pa Wow! So nakakatuwa kasi mas na-appreciate ko sila, mas nagbibigay pugay ako sa kanila. Napakahirap ng trabaho nila. Kaya para sa akin, talagang kanina bago ko umalis, pasalamat ako ng pasalamat sa kanila. Kasi more than dun sa yung road trip, yung puro masaya tayo, ganyan. Natututo ako dun din sa mga kwento ng mga locals dito sa Pangasinan. Day 2 na ng aming road trip sa Pangasinan. What's in store for us? Pang-engaged couple ba? Or pang singles ang magaganap na activity? Pagod na pagod ako, pero bro, Oh my gosh! ngayon ready na ako sa mga gagawin natin. Yay! Let's go! Okay, go! Kuya! years na kayo. We've been together for 10 years now. Ang secret lang naman talaga dyan is as long as kayong dalawa, teamwork kayo, you fight for the relationship, parang two brave persons na talaga magpa-fight sa relationship. Kasi it's really not easy. It's really hard, lalo na sa showbiz kayo pareho. That's why we went on a counseling na talagang pinush namin na maayos. Sa 10 years na yun, sanay na ako. Kasi sa totoo lang, sa relationship namin ni Dan, siguro normal lang yun na ako kasi talaga, lalaki, tahimik naman talaga ako. Hindi ako masyado makwento. At naiintindihan ko naman na syempre yung babae, sila talaga yung nagkikwento talaga. Dayan, gaganon yan. Or kukurutin ako nun. Kukurutin ako sa ilalim. Pero yun nga yung cute sa amin dalawa eh. Kasi we compromise sa relationship. Kahit magkaiba kami, talagang we make sure na nagtutugma kami sa gitna. We adjust. Pero paano pag yung mga love team? Ito lang ba type ko yung itsura niya? Dati nagselos ako super. As in, nag-away talaga kami to the point na Break na kayo. naghiwalay pa kami ng 1 month.
Tanong mo sa kanya, sino yung love? Tago na rin sa pangalan. Teka, Kim! Nakakahalata na ako, ha? In love ka ba? Ano na bang status ng puso mo? Naiingit ako sa kanila. Parang nakikita ko sa kanila. Totoo pala may forever. Ayun, at saka, parang sobrang saya lang nila. Parang wala silang problema. Ay, ganda nga! Ay, ang sarap! Malakas din pala yung waves dito, oh. Mag-surf. O, since taga-north ako, pagmamalaki na namin, di ba, Kim, taga-north tayo, ito daw sinasabi nila ay Boracay of the North. Tinan mo naman from the sun, talagang napakaganda. At talagang pinupuntahan ng mga tao. So, ito ay isa sa kanilang sentro ng tourist spot dito sa Pangasinan. Kasi parang scripted, inaral niya na lahat, pero hindi. Ito parang sobrang smart ni ate, ang dami niyang alam. Parang sarap lumubog na dyan eh, no? Tara, Swimming na tayo? let's go! Tara! I've been to Australia. Meron sila doon tinatawag na Bondi Beach. Similar yung itsura niya. The waves, even yung sa sides, parehong-pareho sa Bondi Beach. So parang masasabi mo na, diba, you just have to explore dito sa Philippines. Sinasabi nga nila na ito daw yung Boracay of the North. Nakita ko na maganda rin talaga yung beach na to, pino yung sand. Tapos yung waves, ang ganda ng waves. Parang hindi mo silang makikita maghiwalay. Parang walang Rojun kung walang Dayan at walang Dayan kung walang Rojun. Sa sobrang ganda ng view, perfect ito para maglambingan ang mga magjowa. Yung nakakainggit. Yun yung gusto ko sa kanila kasi yung ibang couple parang nahihiya sila mag-PDA kapag maraming tao. Sila wala. Kung anong gusto nilang gawin, okay lang sa kanila. Huwag ka na mainggit, Kim. Ang mabuti pa, gayahin na lang natin sila. Uy, acting lang to ha. Bawat ka ma-fall. Kakaganyan nyo, baka magkatuluyan kayo ha. Kasi ganoon din ako yung ugali ni Phytos na yung mapagmahal sa family, sa mama niya, sa papa niya. So maswerte yung babae dahil nakikita ko na pag minahal niya yung babae niya, ganoon din yung respeto na ibibigay niya sa babae. Si Kim kasi ano din yan very independent. Talagang pagdating din sa trabaho, she's very responsible. Kahit bata pa siya, alam niya kung ano yung gusto niya, alam niya yung ginagawa niya, and alam din niya yung limitations niya. Pagdating sa love life, enjoy din. Kasi bata pa si Kim. Pero dito, siguradong may in love kayo sa isa't isa. Pati na rin kami. Ang Cape Bolinao Lighthouse. Ito lang naman ang second highest lighthouse sa bansa. So sabi nila, ito sa historic place dito na mapupuntahan natin sa Pangasinan is itong Cape Bolinao Lighthouse. Ay, ganda. Pwede mong pictorial dun. Picture kita. Picture ko kayo. Picture natin. We love to take pictures kasi at the end of the day or pag lumaki kayo, you will look back, titingnan mo yung memories. Iba yung nare-relive nung pictures, yung memory nung time na yun. O, Kuya Rojun, paano ba maging Instagram boyfriend? Ito, ano Yes. kita. Siyempre, Magpatulong ka. pipicturean ko si Dayan. O, ganito ha. Papakitaan kita yung mga magandang app. Sa tulad lang ako kay Dayan, kaysa sa lighthouse. Si Dayan kasi mahilig siya sa photos, so inaral ko na yan eh. Dahil syempre, noong una, parang, oh baby, pa-picture naman. So inaral ko na yan. Syempre ako rin si Dayan, masaya ako na nakikita siyang masaya. Ganyan po, buwis buhay po si Rojun kapag pinipicturean ako. Magagala, 1, 2. Ba ito, so? Oh! Short and sweet man ang aming trip to Pangasinan. Totoo palang napakadaling ma-fall agad. It may be love at first sight pa nga for me. Dahil ang memories na nakuha namin dito, pang forever na. Pangasinan, you've been so beautiful from the start. Kaya nakakalungkot. Ito na pala ang ating last na pupuntahan, ang Enchanted Cave ng Bolinao. Yay! I'm so excited!
Enchanted Cave! So, syempre, excited tayo ngayon dahil tayo, di ba, umakit tayo sa bundok. Ngayon naman, ibang experience to kasama-sama Kasi tayo. kasama kayo. Papasok sa Enchanted That Cave. is right. Hindi, pero okay nga to, so pasukin niya natin. Yes! Let's go! Let's go, guys! Dito. Bago yan, kailangan natin mag-live vest! This is for our safety. Thank you so much. Okay, mag-ubad na muna kami. Oo nga. Huwag kayo mag-ubad. Huwag dito, tabi mo. Okay lang. Hindi, yung best susuot ko sa'yo. Oo. Okay. Ako na magsusuot. Ayaw niya magpasuot sa akin. Mag-ubad ka! Hindi na. Alam mo, itong vest na to, pagkasama ko si Dayan, siya si Beauty. Ako si Vest. Yay! Okay, tara Ano guys. pangalan mo, kuya? Yani. Yes. Kailan yung susunod na laban mo? Next week. Kuya, pag tumasok ba kami, dyan Sige kuya, mauna ka na po. Paglabas niyo po. Salamat, Yamani. Yamani, huwag mo kami iwan ha, medyo magbabo. Oh my gosh. Para sa'yo. But it's okay. Ayun, nakikita ko na. Akala ko sobrang dilim talaga, nakakatakot kasi nung pababa kami, medyo matarik yung daanan pababa. Medyo madilim, so dahan-dahan lang kami, pero sulit pala lahat kasi pagdating mo sa loob, ang ganda. Parang enchanted talaga yung lugar. Kasi ang linaw ng water. Marunong ka ba mag-swimming sa Dayan? Okay lang. Ayan lang, dahan-dahan lang sa tapak mo sa bato. Baka maapak. Careful. Dahan-dahan. Ganyan dito. Lamig! Ay, ang sarap! Nakita ko yung lagoon. Parang ang lalim talaga. Pero syempre pakulang ako dapat. So nung sinubukan ko na, ang lamig, ang sarap. Uy, RJ! Mas sabi nila mas malalim daw sa Takot ako na baka may mangyari sa kanya. Nakakatakot dumalit. Kasi mali. Nakakatakot na yung diretso. Oo, walang ilaw. Kuya, may ilaw pa po sa dulo. Pasaway siya yung pupunta siya sa malayo, sa malalim. Ako kabang-kaba ako palagi. Ako kasi laging dun ako sa gilid. Kayo na pa kami nakakalata ni Kim. Medyo advanced, yun? Prenup. Pictorial nila. Prenup na sila. Yeah, thank you so much sa road trip. Thank you, road trip, kasi may tunog ang kiss nila. Natutunan ko paano maging Kumuha ng photos. paano kumuha ng photos. Like, kung paano ka maging paano boyfriend material. Yes. Bro, boyfriend material ka lang man eh. Hinintay lang yung tamang babae para sa'yo, yung mga mahal. At least pag dumating na yon, yung taong yon, may na ako. May idea na ako. Naman. Kung marami akong natutunan sa inyong dalawa. Talaga ba? Wait, Sa thank you guys. Labas relationship. rin tayo. Di ba yung unang-una pa lang na yung kapag sabi natin din, kapag may problema kayo sa relationship nyo, parang hindi na kayo magtanong kung kanino pa. Oo, humingi ng advice kasi mas lalong lalala lang yung situation. Dapat dalawang involved lang talaga kung sino yung partner mo. Natutunan ko na you don't need to go outside of the country to be able to see great places. Kasi dito lang sa Philippines, as they say in the Department of Tourism, it's more fun in the Philippines. Basta kasama mo yung mga taong mahal mo, yung mga friends mo, tapos pupunta ka pa sa magandang lugar yun. Thank you for the gift of love and friendship. Totoo rin pala na may mga bagay na wala sa Tagal. Dahil in a short period of time, ang dami na akong bagong natutunan.